Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, pumunta kami sa tuktok ng Bundok Carmelo upang makilala ang isa sa mga pinakadramatiko at mahalagang lugar sa kasaysayan ng Biblia. Ang lugar ng labanan sa pagitan ni Elias at ng mga pari ni Baal, kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at lakas sa harap ng buong bayan. At ating matutuklasan ang pangalawang lihim na hamon na ginawa ni Elias laban kay Baal. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Narito tayo ngayon sa tuktok ng Bundok Carmelo, sa isang lugar na tinatawag na Muhraka, na ang ibig sabihin ay ang nasunog na lugar. Hindi ordinaryo ang pangalan na iyan, dahil kahit na mukhang napakapanatag at napakaganda ng lugar na ito ngayon, dito naganap ang isa sa pinakamalalaking labanan sa Biblia. At nagsimula ang kwentong ito 2,900 taon na ang nakalilipas, noong ang 12 tribo ng Israel ay nahati sa 2 kaharian. Ang kaharian sa timog ay tinatawag na kaharian ng Juda, kung saan naninirahan ang 2 sa mga tribo, at ang mga inapo ni David ang namumuno sa kanila, at ang kaharian sa hilaga ay tinatawag na kaharian ng Israel. Doon naninirahan ang 10 tribo, at ang namumuno ay si Akab, at si Haring Akab ay nagpakasal kay Jezebel na napakasama. At ang tawagin siyang masama ay kulang pa dahil sinubukan niyang wakasan ang pananampalataya ng buong bayan ng Israel. Siya ay orihinal na taga-Sidon, isang bayan na matatagpuan sa hilaga ng lugar na ito na ngayon ay tinatawag na Lebanon. At siya ay isang pagano. Sumasamba siya sa iba't ibang Diyos, ngunit lalo na kay Baal at Asera, at hindi lang siya basta sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hinimok niya ang kanyang asawa, si Akab, ang hari ng Israel, na gawin din ito kasama niya. At magkasama nilang inusig at pinatay, nilipol ang lahat ng mga propeta ng Diyos maliban sa isa, sino? Walang iba kundi si Propeta Elias. At si Jezebel, nagawang hikayatin ang malaking bahagi ng bayan ng Israel na sumamba kay Baal kasama niya. At saan? At saan nila ito ginagawa? Karaniwan sa mga matataas na lugar, sa tuktok ng mga burol at bundok. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung nasaan talaga tayo. Kaya sumama kayo sa akin at aakyat pa tayo ng mas mataas. Wow! Mga kaibigan, napakaganda talaga ng tanawin dito. Wala akong masabi para ilarawan lahat ng nakikita natin dito. Talagang nasa isang napakataas tayong lugar at tingnan nyo kung gaano kaganda ang napakalaking lambak na ito na nandito. Sa likod natin ay ang lambak ng Jezreel at ang mga bundok sa likuran ay ang mga bundok ng Nazaret. Diyan mismo sa harap natin, sa tuktok ng bundok na yon, naroon ang lungsod kung saan namuhay si Jesus ng malaking bahagi ng kanyang buhay, kasunod ng lambak ng Jezreel. Dumating tayo sa pinakanakakatakot na lambak sa lahat, na siya namang lambak ng Armageddon at ang sinaunang lungsod ng Armageddon. At sa lugar na ito, ayon sa Biblia sa pahayag 16:16, dito magtitipon ang mga hari para simulan ang dakilang huling labanan. At tayo ay nagpapatuloy. At makikita natin dito ang malaking bahagi ng heograpiyang biblikal ng Israel. Gusto ko lang na ang inyong mga mata ay tumingin sa kabaligtaran. Malinaw nating nakikita dito ang isang hanay ng mga bundok. Ang lahat ng nakikita natin dito ay ang Bundok Carmelo. Marami itong mga tuktok. Iba ito sa bundok na. Halimbawa, Tabor. Naiisa lang ang tuktok. Dito makikita natin na maraming matataas na bahagi. At narito tayo mismo sa isa sa pinakamataas na bahagi ng Bundok Carmelo. At hindi lang iyon,
nasa pinakahuling tuktok pa tayo ng bundok Carmelo. Dahil sumama kayo dito sa akin, makikita natin na kapag tumingin tayo pababa, talagang dito nagtatapos ang bundok at nagsisimula na ang lambak. At dahil dito, ang lugar na kinaroroonan natin ay tinatawag na Keren ha-Carmel, ang sungay ng Carmelo, dahil ito ay isang napakataas na punto bago magsimula ang malaking pagbaba. Isa pang bagay na makikita natin dito ngayon na kadalasan ay wala, ay itong bagyong may dalang buhangin na papalapit sa atin. Humihingi ako ng paumanhin kung naririnig ninyo ang hangin. Sa likod, makikita ninyo ang tila alikabok na papalapit, pero buhangin pala iyon. May isang malaking bagyong may dalang buhangin na papalapit at kasabay nito ay malakas na hangin. Kaya totoo talaga ito. Nararamdaman na namin ang hangin at buhangin, paparating na talaga ang bagyo. At dahil dyan, sa loob ng ilang oras lang, mag-iiba na ng husto ang lugar, magiging kulay beige ang langit. Kaya maganda na dumating kami sa oras na ito dahil naipapakita pa namin sa inyo ang buong lambak. Kasi pagkatapos ng ilang oras, halos wala na kayong makikita dito. At ang mga tao ng Israel ay umaakyat sa mga matataas na lugar na katulad nito para sumamba, pero para sumamba kay Baal. At isipin ninyo ang sakit na nararamdaman ni Elias, na nakikita ito, ang mga tao ay lumilihis kay Baal, kay Asherah at napakalinaw na may kailangang gawin. Kaya, si Elias ay pumunta kina Akabe at Jezebel. Literal na inilalagay sa panganib ang kanyang sariling buhay. Dahil natatandaan ninyo na pinatay nila ang lahat ng iba pang mga propeta. At si Elias, kahit ganoon, ay pumunta pa rin sa kanila upang sabihin ang isang bagay na ayaw nilang marinig. Pumunta si Elias at ipinahayag ang isang matinding tagtuyot sa buong teritoryo. Kaya't si Elias, ang tesbita mula sa mga naninirahan sa Gilead, ay nagsabi kay Akabe, "Buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na aking pinaglilingkuran. Walang hamog o ulan sa mga susunod na taon, maliban na lamang kung ako ang magsabi." At dahil dito, kailangan tumakas at magtago ni Elias. At pagkatapos ng 3 taon, mas lalo pang nagalit sa kanya sina Jezebel at Akabe. Bumalik si Elias, pero hindi para humingi ng tawad o kapatawaran, kundi para magbigay ng hamon. Tinawag niya ang daan-daang propeta ni Jezebel at pati na rin ang buong bayan ng Israel. Saan? Dito sa lugar na ito, sa Muhraka. Makikita pa nga natin dito na may larawan ni Elias na kumakatawan sa sandaling ito. Isipin ninyo na ang buong lugar na ito ay punong-puno ng tao at ang mga tao at mga propeta ay lahat nakatingin kay Elias at hinihintay kung ano ang sasabihin niya. At pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang hamon. Pagkatapos, lumapit si Elias sa lahat ng tao at sinabi, "Hanggang kailan kayo mag-aatubili at magdadalawang isip? Kung ang Panginoon ang Diyos, sundin siya. Kung si Baal, siya ang sundin." Ngunit hindi nagsalita ang mga tao kahit isang salita. Kaya sinabi ni Elias sa mga tao, "Ako na lang ang natitirang propeta ng Panginoon, at ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Dalhin ngayon ang 2 guya, hayaan silang pumili ng isa para sa kanila. At pagkatapos hiwain ito sa mga piraso, ilagay ito sa ibabaw ng kahoy, ngunit huwag maglagay ng apoy. Pagkatapos, tatawagin nila ang pangalan ng kanilang Diyos at tatawagin ko naman ang pangalan ng Panginoon. At mangyayari na ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy, siya ang tunay na Diyos." At sumagot ang lahat ng tao. Magandang mungkahi ito. Pero bakit dito sa tuktok ng Carmelo ginawa ang hamong ito? Mabigat ang dalhin ang buong bayan dito. Kailangan nating tandaan na ang mga Kananeo at ang mga kalapit na bayan ay karaniwang sumasamba sa kanilang mga Diyos sa tuktok ng mga bundok. At dito mismo, tayo ay nasa 497 na metro sa taas ng dagat. Ito, sa teorya,
ayon sa kanilang pananampalataya, ay dapat magbigay ng kalamangan sa mga pari ni Baal. Dahil isipin ninyo, kung sa ibang paraan, si Elias ay nagbigay ng hamon na ito sa lambak, isang lugar na mas komportable para sa lahat. Pero kung hindi nagawang magsakripisyo ang mga propeta ni Baal doon, sasabihin nila, hindi ito gumana dahil nasa lambak tayo, tinutugon lang tayo ni Baal sa tuktok ng mga bundok. At sa ganitong paraan nga, pinalalabas ni Elias na parang may kalamangan ang mga propeta ni Baal at Asherah. Wala silang magiging dahilan dahil hindi sila dinirinig ng Diyos nila dito. At sa parehong oras, alam ni Elias na, sa totoo lang, wala namang pinagkaiba kahit saan. Dahil ang Diyos na makapangyarihan, nasa lahat at nakakaalam ng lahat, kayang makinig at tumugon saan man tayo naroroon. At dahil doon, para sa Kanya talagang walang pinagkaiba kung nasaan man siya. Pero sinasabi rin ng Biblia na sa lugar na iyon ay may altar para sa Diyos, na alinman ay nasira o napabayaan na. Kaya marahil pinili rin ni Elias ang lugar na ito dahil sa kaibuturan, oo, may koneksyon ito sa bayan ng Israel. At sinusubukan niyang iugnay sila sa kanilang tunay na kasaysayan, sa kanilang nakaraan. Tingnan ninyo ang pananampalataya at tapang ni Elias. Nandito siya, inilalagay sa panganib ang sarili niyang buhay, ngunit buo ang kanyang paniniwala na siya ay nasa tamang landas. Dahil sa totoo lang, ito na ang pangalawang hamon na ginagawa niya at ang unang hamon ay napagtagumpayan na ng Diyos ng Israel. At ano ang unang hamon? Ang unang hamon ay hindi hayagang binuksan at ipinahayag tulad ng pangalawa. Pero tiyak na nangyayari ito at ito ang hamon tungkol sa ulan. Isipin ninyo kasama ko si Jezebel. Siya ang sumusuporta sa 450 propeta ni Baal at dagdag pa ang 400 na propeta para kay Asherah. Sila ay parang pangunahing mag-asawang Diyos sa panteon noong panahong iyon, sa panteong pagano ng mga Kananeo. Si Baal ang Diyos ng mga bagyo, ulan, kulog at kasaganahan ng lupa, at si Asherah ang kanyang asawa, ang Diyos sa ina na nagbibigay buhay sa lupa. At ang tagtuyot na nangyayari noong mga panahong iyon ay tumagal na ng mahigit 3 taon. Nagdulot ito ng matinding problema sa agrikultura, sa kasaganahan ng lupa, at nagkaroon ng kakulangan sa pagkain. At ano pa bang mas mainam na paraan para patunayan sa lahat na hindi sina Baal at Asherah ang may kontrol sa ulan o sa lupa, kundi ang magdulot ng tagtuyot? Napatunayan ni Elias na hindi si Baal ang Diyos ng ulan, na hindi siya ang nagdadala ng ulan. 3 taon ng tagtuyot, daan-daang mga pari ang sumasamba at naghahandog kay Baal at Asherah araw-araw, ngunit walang nangyayari. Ang tagtuyot ay patunay ng katuparan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Elias. Ngunit kahit pagkatapos ng mahigit 3 taon ng tagtuyot, hindi pa rin kumbinsido ang mga tao. Kinuha nila ang guya na dinala sa kanila, inihanda ito at tinawag ang pangalan ni Baal. Mula umaga hanggang tanghali, sumisigaw sila, "O Baal, sagutin mo kami." Ngunit walang narinig na tinig at walang sumagot sa kanila. At sila'y nagsimulang magtalon-talon sa paligid ng altar na kanilang ginawa. Nang tanghali na, nagsimulang tuyain sila ni Elias na nagsabi, "Sumigaw pa kayo ng mas malakas dahil siya ay Diyos." Baka siya ay nagmumuni-muni o abala sa ibang bagay o nasa isang paglalakbay, baka natutulog siya at kailangan pa siyang gisingin. At sila'y sumigaw ng malalakas at naghiwa-hiwa ng kanilang sarili gamit ang mga kutsilyo at sibat ayon sa kanilang kaugalian hanggang sa sila'y nabalot ng dugo. Pagkalipas ng tanghali, nagpatuloy sila sa kanilang pagpapahayag hanggang sa oras ng handog sa hapon. Ngunit walang tinig, walang sagot, at walang kahit anong pansin. Sa loob ng maraming oras, sinubukan ng mga propeta ni Baal ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit wala silang natanggap na sagot.
Umabot pa sila sa pananakit ng sarili, sinugatan nila ang kanilang mga katawan hanggang sa dumugo. At walang nangyari. At pagkatapos, bandang 3:00 ng hapon, na siya ring oras ng paghahandog sa hapon na iniaalay sa Diyos ng Israel. Pagkatapos, inihanda ni Elias ang kanyang altar. Tingnan ninyo, may simbahan dito sa likod natin. Pasukin natin ito at tingnan natin ng malapitan ang kanilang altar. Sumama kayo sa akin. Makikita natin dito nang malinaw ang isang altar na gawa sa 12 magagaspang na bato, eksaktong gaya ng inilalarawan sa Biblia. Kaya ito ba ang altar ni Elias? At ang sagot ay hindi. Ang altar ni Elias sa paglipas ng panahon ay nawala. At ang altar na ito ay ginawa pagkatapos. Pero tinutulungan tayo nitong makita kung ano ang hitsura ng altar ni Elias. At isa pang kawili-wiling bagay ay noong ginawa ni Elias ang kanyang altar, iniutos niyang hukayin ang paligid nito ng mga kanal at punuin ang mga kanal, ang altar at lahat ng nasa ibabaw nito ng tubig. Ngunit saan ka makakakuha ng tubig dito sa tuktok ng bundok sa maikling panahon? Ang tanging lohikal na paraan ay sa pamamagitan ng mga balon, at dito mismo makikita natin na may balon. Naniniwala ang mga arkeologo at mga espesyalista na ang balong ito ay itinayo pagkatapos ng panahon ni Elias. Pero nakakatulong ito sa atin, kahit papaano, na makita na oo may ganitong pangyayari dito sa bundok. At malamang, isang balon na katulad nito ang ginamit para kumuha ng tubig na ilalagay sa altar. Nang dumating na ang oras ng handog sa hapon, lumapit si Propeta Elias sa altar at nagsabi, "O Panginoon, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, naway malaman ngayon na ikaw ang Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod. At ayon sa iyong salita, ginawa ko ang lahat ng mga bagay na ito." Sagutin mo ako, Panginoon. Sagutin mo ako upang malaman ng bayang ito na ikaw, Panginoon, ang Diyos, at ikaw ang nagpanumbalik ng kanilang mga puso sa iyo. Pagkatapos, bumaba ang apoy ng Panginoon at tinupok ang handog na sinusunog, ang kahoy, ang mga bato at ang lupa, at pati ang tubig na nasa kanal ay nilamon din. Nang makita ito ng mga tao, lahat sila ay nagpatira pa, na ang mukha ay nakadikit sa lupa at nagsabi, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." At pagkatapos, hinuli ni Elias ang mga pari ni Baal, dinala sila sa ilog Kishon, at doon niya sila tinapos. Saan nga ba ang ilog Kishon? Nasa likod lang natin, makikita natin ang sapa na dumadaan sa ilalim ng mga tulay. Ito ang ilog Kishon na binanggit sa kwento sa Biblia. At pinapatunayan nito, muli na tayo ay nasa tamang lugar. Hindi ko masasabi sa inyo kung eksakto bang dito, doon, o 5 metro pa doon, ang altar ni Elias. Pero maipapangako ko sa inyo na tayo ay nasa tamang lugar. Dito, malapit lang sa atin, ilang metro lang mula sa kinalalagyan natin, dito nagpakita ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lang kay Elias, kundi para sa lahat ng taong narito noon. Ito ang naging malaking hamon. Pero ang mga himala sa lugar na ito ay hindi dito nagtatapos. Ang huling dagok laban kay Baal ay paparating pa lamang at makikita natin kung paano at saan ito nangyari. Sa aking palagay, isa ito sa pinakamakapangyarihang lugar sa buong kasaysayan ng Biblia ng Israel. At ano ang nangyari pagkatapos? Si Elias at ang kanyang lingkod ay umakyat muli dito sa itaas, sa isang lugar kung saan nila makikita ang dagat. At kapag tumingin tayo doon sa malayo mga kaibigan, eksakto yan ang nakikita natin. Nakikita na natin ang dagat Mediteraneo. Ngayon, dahil papalapit na ang bagyo sa atin, medyo mahirap na. Pero sa isang tuyong araw, literal, sa panahon ng tagtuyot na tulad ng sa kanila, klarong-klaro nilang nakikita ang dagat at tinitingnan nila ito ng matagal at dahan-dahan
nakikita nilang may papalapit na ulap at ang ulap na iyon ay lumalaki, lumalaki, lumalaki at nagiging isang malaking bagyo, isang malakas na ulan. At nakakapasok ito sa buong teritoryo at natatapos ang matinding tagtuyot na iyon. Pinapatunayan nito kung sino talaga ang tunay na may-ari ng mga ulan. Hindi si Baal. Nasaan ang mga pari ni Baal? Dito sa ibaba, sa ilog Kishon, patay na ang mga pari ni Baal. At kahit patay na ang mga pari ng Diyos ng ulan, dumating pa rin ang ulan. Dahil ang nagdadala ng ulan sa Israel at sa buong mundo ay ang Diyos lamang. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako at nakakaalam ng lahat na nagpakita dito. Sa dalawang hamon na ito, ang isa ay mas lantad sa altar, ngunit ang isa naman ay mas palihim, tulad ng madalas na paraan ng pagpapakita ng Diyos sa atin. Minsan nandoon siya, ipinapakita kung sino siya at ang ginagawa niya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin lahat ng tao ay nakakakilala sa kadakilaan ng Diyos. Kaya minsan, maaaring sa mga tagong paraan at minsan naman sa mga talagang hayag na paraan. Pero ang Diyos ay narito sa ibabaw ng bundok Carmelo at pati na rin sa buong mundo. Sana nagustuhan ninyo at nahanap ninyong interesante ang video natin ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-like at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At magkikita tayo sa susunod na linggo.